Matapos ang isa na namang nakakadismayang season para sa Los Angeles Lakers, tila patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng identity at defensive toughness, isang aspeto na maraming beses nang nawala sa mga crucial moments ng mga nakaraang taon. At ngayon, isang matapang na trade proposal ang lumulutang sa pagitan ng Lakers at Washington Wizards, Marcus Smart papunta sa Los Angeles, kapalit nina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, at isang second round pick ngayong 2025, ang number 55, overall selection. Kung tutuusin, sa unang tingin, tila simple lang ang deal na ito. Pero kung sisilipin natin ng mas malalim, maraming layers ang trade na ito na kailangang suriin hindi lang sa aspeto ng talento, kundi pati sa chemistry, leadership, at ang pangmatagalang direksyon ng team. Simulan natin sa panig ng Lakers. Ang pagkuha kay Marcus Smart ay hindi lamang simpleng roster adjustment, isa itong bold statement na handa silang bumalik sa core philosophy ng kanilang 2020 championship team, defense, grit, at mental toughness. Kilala si Marcus Smart bilang isa sa pinakamatitinik na perimeter defender sa buong liga. Isang dating Defensive Player of the Year, at isa ring vocal leader na may championship experience mula sa kanyang mga taon sa Boston Celtics. Kung may isang player na kayang magdala ng accountability at edge sa locker room ng Lakers, si Smart na yun. Sa nakaraang season, naging malaking butas para sa Lakers ang kanilang perimeter defense. Walang consistent point of attack defender. At sa maraming pagkakataon, si LeBron James pa ang napipilitang dumapensa sa mga guards ng kalaban. Isang bagay na hindi sustainable, lalo na sa edad ni LeBron na 40 years old na. Sa pagdating ni Smart, nagkakaroon sila ng legit defensive guard na kayang bantayan ang elite scorers ng liga, mula kina Steph Curry hanggang Jamal Murray. Hindi lang depensa ang dala niya. Bagamat hindi elite scorer, si Smart ay may kakayahang mag-facilitate, magdala ng bola, at gumawa ng big plays sa crunch time. Kumbaga, high IQ guard na marunong tumanggap ng role, isang trait na hindi mo makukuha sa kahit sinong veteran. Ngayon, balikan natin ang kapalit, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, at isang second round pick. Kung titingnan natin, parehas itong mga role players na hindi naging consistent noong nakaraang season. Si Vanderbilt ay madalas na may injury at hindi naging available sa critical stretches. Bagamat mahusay siyang defensive forward, hindi siya nakapagbigay ng solid contribution sa offense, kaya't kadalasan ay liability siya sa half-court setup. Samantalang si Gabe Vincent naman, isang disappointment ngayong season matapos pumirma ng mid-level deal sa Lakers. Napakakaunting minuto ang naibigay niya dahil sa injuries at hindi rin naging epektibo sa floor spacing at playmaking. Ang second round pick ay halos symbolic value na lamang, lalo na kung ito ay ang number 55 overall. Minsan may hidden gem dyan, pero sa totoo lang, bihira itong maging game changer. Kaya kung iisipin, binibigyan ng Lakers ang Wizards ng 2 rotational players at isang low-value pick para sa isang proven veteran leader. Sa salary matching aspect, medyo pantay rin ito, kaya financially, pasok sa cap maneuvering ng parehong teams. Sa panig naman ng Wizards, malinaw na nasa rebuilding phase sila. Ang pagkuha kay Vanderbilt ay magbibigay sa kanila ng isang batang forward na may potential sa depensa. Samantalang si Gabe Vincent ay pwedeng mag-mentor sa kanilang young guards habang inaayos pa ang kanilang roster. Hindi ito blockbuster package, pero sapat na para sa isang team na naghahanap lang ng assets at flexibility. Ang tanong ngayon, magiging sapat ba si Marcus Smart para itulak ang Lakers pabalik sa pagiging contender? Maraming factors pa ang kailangang isaalang-alang, kasama na dyan ang kalusugan ni Luka Doncic, ang pagre-resign ni LeBron James, at kung paano mag-fit si Smart sa offensive scheme ni Coach Redick. Pero kung ang pagbabatayan ay heart, hustle, at leadership, walang duda, si Marcus Smart ang klase ng player na pwedeng magbigay ng bagong identidad sa isang team na matagal nang naghahanap ng katatagan. Sa huli, hindi ito flashy trade. Wala itong headline superstar. Pero kung magaganap ito ay isang calculated risk na may malinaw na layunin, ibalik ang defensive identity ng Lakers at bigyan sila ng panibagong leader na kayang dalhin ang team sa tamang direksyon. Comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.